Yesterday, the president met with members of the Filipino community at the Urgif Palace Hotel in Rome. The president told the Filipino expatriates that good governance and efforts towards economic inclusivity have already started to pay off. He also took the occasion to ask them to choose the right successor for the presidency during the next year's elections to sustain the gains of his administration in the past 5 years. Elena Luna reports. Members of the Filipino community from various places in Italy gathered in Rome to be with President Aquino while on a working visit to Europe. President Aquino met and mingled with Pinoys and narrated the achievements of his administration in the last 5 years. From being the sixth man of Asia, the Philippines is now called Asia's new darling. Last week lang, nakapagtala muli tayo ng 6% GDP growth para sa third quarter ng taong kasalukuyan. Ang fearless forecast nga po ng ating kalihim RC Balisacan at ni Cesar Purisima na kasama natin ngayon, pagpalo ng fourth quarter check, mas tataas pa ang GDP growth na ito. Sa nakaraang 5 taon ng ating administrasyon, nasa 6.2% ang average annual growth ng ating GDP. Ito ang pinakamabilis na 5-year average growth ng bansa sa nakalipas na halos 4 na dekada. Mula nga po nung, kung ikukumpara po natin yung 2010 at saka 2014 na figure, no? Times 6 po ang inangat ng ating foreign direct investments. Pagpasok natin noong Hunyo ng 2010, ang ranking natin sa competitiveness report ng World Economic Forum, 85th place po tayo. Sa huling tala nila, nasa 47th place na po tayo. Ang tanong po, ano ba ang ibig sabihin nito sa karaniwan nating kababayan? Simple lang ang sagot, trabaho. President Aquino detailed the infrastructure projects of the government, the growth in the manufacturing sector, solving the backlog in classrooms, textbooks, and chairs, and the government's universal health care. His speech included the video of Narasha, who was able to go back to school through the Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ang lahat po ng tagumpay at proyekto ito, hindi bara-barang isinasagawa. Bahagi ito na isang malawakang strategiya para maabot ang hangarin nating inclusive growth. Sa pagpapatupad ng katarungan, nagkakaroon ng kumpiyansa sa ating sistema. Pumapasok ang negosyo at lumalaki ang ekonomiya na nanganganak naman ng trabaho. Sa serbisyo tulad ng PhilHealth at maayos sa sistemang pang-edukasyon, nabibigyan lakas ang ating mga kababayan para masagad ang pagkakataon. Nagagawa po ang lahat na ito sa masinop na paggugol ng pondo para ang pera ng taong bayan mapunta sa taong bayan lamang. Ang bunga nito, naaabot ng Pilipino ang kanyang mga pangarap. He then reminded Filipinos abroad who will avail of the absentee voting to be discerning in choosing the country's next leader. Ito pong relasyon ng mga magulang ko, hindi malayo sa relasyon ng isang pangulo sa kanyang mga boss. Hinahanap natin ang katugma ng puso, katugma ng pangarap, tugmang pagkakataon na may pinunong uunahin kayo at handa naman ninyong ambagan para marating ang mga adhikain natin. Kapag po nangyari yun at kung nasa tamang lugar ang puso ng pinuno, ipaglalaban niya kayo at kakabanggay niya ang kahit sinong aapi sa inyo. Dahil nabibigay niyo siya ng lakas, dahil alam niya kahit ano ang mangyari, nasa likod niya kayo. At gaya po ng ating amatina, talaga pong anuman ang narating o mararating ng isang bansa ay dahil sa pagtutulungan, tiwala at pagkakaisa ng pinuno at ng publikong kanyang pinaglilingkuran. The program lasted for less than an hour, but its impact will remain even after the president steps down from office in June. Ayun, na-impressed ako sa mga kanyang ginawa at nagpapasalamat ako na nakarating siya rito at nakita rin niya ang buhay ng mga Pilipino rito. Yung magandang daan matuwid, dapat talaga ituwid natin para mas magandang umangat ang ating bansa. Detalyado at kami natutuwa sa laki ng ipinagbago ng ating Pilipinas. Tulad naming mga medyo senior na, pwede na umuwi. Masaya na kami. For the People's Television, Elena Luna, Rome, Italy.